Samantala, isang manunulat naman na makakasama po natin ngayong umaga na tunay na inspirasyon para sa marami. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa mundo ng Filipino poetry, hindi maitatanggi ang impact ng mga makatang may malalim na koneksyon sa kanilang emosyonal na karanasan. Isa sa mga pangalan na patuloy na humuhubog ng bagong pananaw sa larangan ng poetry ay si Mariang Sinukuan. Sa kanyang mga akdang puno ng damdamin, pinapakita niya ang kahalagahan ng pagsulat bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, lalo na ng mga masalimuot o masayang emosyon. Sa bawat tula at aklat, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang paglalakbay mula sa pagkatalo at pagluha hanggang sa pagtanggap at paghilom. Ang pangalan rin na kanyang ginagamit na Mariang Sinukuan ay may kahulugan at koneksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil si Maria Sinukuan ay kilalang diwata sa Philippine mythology na sumisimbolo ng pag-asa at proteksyon. Kaya naman kilalanin na natin ang manunulat na si Mariang Sinukuan dito sa She Shines. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Mariang Sinukuan. Good morning at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning sa Dayan at Meiji. Alright, una syempre curious kami. Pwede mo ba kaming bigyan ng kaunting background kung paano mo napili o nakuha itong pangalang Mariang Sinukuan? So, ayun. Actually, lagi ko pong nare-receive yung question na yan kasi ang inaakala ng mga tao ay parang, syempre, Mariang Sinukuan, lagi nilang tanongin, sinukuan ka ba? Pero hindi. Nakuha ko yung Mariang Sinukuan galing sa Enchantress na si Mariang Sinukuan mula sa Pampanga, sa Magalang, Pampanga. Noong time kasi na namimili ako ng sagisag panulat na gagamitin, ang mga nasa options ko ay yung mga enchantress natin, which is si Maria Cacao, Maria Makiling, ayan, si Mariang Sinukuan. And parang ang pinaka-catchy nun, since writer ka, is si Mariang Sinukuan, kaya yun yung napili ko. Oo. So pwede mo ba kaming kwentuhan naman kung paano nagsimula yung passion mo sa pagsusulat? Ano yung nagtulak sa'yo na gumawa ng mga tula? Nag-start po ako magsulat ng tula. Actually, grade 9 pa lang ako, junior high. Pero hindi pa naman ako into talagang sulat talaga. Actually, hindi poetry yung unang writing field na na-try ko. More on, essay, narrative. And actually, looking back, hindi ko rin talaga alam paano ako na-shift dun sa path ng poetry. Until ayun, dumating yung pandemic, syempre, like, bored lahat, gano'n. Parang, naisip ko, okay, sige, try na natin tong poetry. Kasi, hindi yung nasa paligid ko. And pansin ko rin na parang, wala ganong nagsusulat ng tula eh. So, talagang, kapag kinagat ng mga tao, yun talagang mag-stand out ka. Kasi, yun nga, wala naman ganong nagsusulat ng poetry. Iniisip nila kapag poetry, palaging may tugma, palaging may rhyme scheme, which is eventually dun sa journey ko sa pagsusulat. Dun ko unti-unting nakalkal na, okay lang naman pala kahit walang tugma yung tula. Well, sa iyong mga akda, kita ang malalim na koneksyon sa emosyon at personal na kwento. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano ang naging inspirasyon mo sa pagsulat na iyong mga tula at kwento, lalo na sa iyong pinakabagong aklat? Yes. So, yung dun po sa libro ko na Sa Parati at Palagi, actually, compilation ng mga naisulat ko noong 2021 hanggang 2022. So, hinati ko siya sa dalawang parte, which is yung Parati at Palagi. And yung writing process ko that time, medyo drastic din siya kasi galing sa past yung kalahati, and then yung current nun is galing sa kasalukuyan din. So parang ginawan ko siya ng part na kailangan may focal point na magsasama silang dalawa. And yung process nun, since yung mga nasa paligid ko is alam na nila na nagsusulat ako, so medyo may konting pressure lang naman para, okay. And yung pressure na yun,
nakatulong naman yun sa akin kasi sa tingin ko naman, na-push ko yung sarili ko and yung libro ko na hindi lang siya sa basta kung ano yung inaasahan ng ibang tao, kundi sa kung ano ba talaga yung sa parati at palagi. Labas na dun yung expectation ng mga tao and yung ina-expect ko sa sarili kong gawa. Oo, nakita ko yung cover, no? Ang ganda nung cover mo, no? Yung design. Congratulations for that. And also, yung process mo ng pagsulat itong recent book mo nga na Parati at Palagi ay tumagal ng 8 months. Ano ba yung pinakamahirap na bahagi nung habang ginagawa mo ito? Actually, ang pinaka-mahirap doon na point is yung sa financial. Kasi nung sinulat ko po yan, student pa lang ako, parang grade 12, ganun. So, wala naman akong ibang source of income, kundi baon. So, talaga like, ipon kong ipon. So, isipin nyo yan for 8 months, parang inano ko na yung sarili ko na, okay, hindi tayo gagastos ng ganyan. Kasi, kailangan kong, meron akong timetable na sinusunod. Like, kailangan ganito, nakakapag-ipon na ako kasi magbabayad ako dun sa printer. Since self-publish lang ako, like wala namang mag-aabon. So, yun pinakamahirap dun. Tapos yung mga design, kasi wala namang gumagawa basta-basta ng libro. And kahit na nagsisearch ako online na paano yung ganito, paano yung ganyan, parang nirisk ko na lang din siya na, sige, gawa na tayo ng ganito. Buti na lang, tinulungan ako nung mga kaibigan ko. Yung gumawa po nung book cover, spine, and back cover nung libro ko is yung best friend ko po, si Pia. Siya yung gumawa nung mga bookmark. So, yun. Laking pasalamat ko rin po na sa kanya kasi, ayun, parehas lang din po kami nung student. So, ayun, like, tinry lang namin, in-experiment lang namin. Tapos, yung mga kaibigan ko. And nung time po na yun, share ko na lang din. Wala po kasi akong laptop noon. So, may friend ako nun, si Hero, nakikilaptop lang ako sa kanya. Parang pagagawin ko yung manuscript, parang mag-video call pa kami, i-share screen niya sa akin. Tapos sasabihin ko, i-adjust mo, ganito. Kasi hindi na nag-work yung ginagamit kong app para dun sa manuscript. So, kailangan ko pang, ganun siya ka-hassle. So, pag binabalikan ko yung ganun, parang pag nakikita ko na yung book, parang, okay, ganun siya kahirap, ganun siya ka-drastic. Pero, na-pull off naman siya and thankfully, hanggang ngayon, ongoing yung mga batches ng libro. Wow, for that, congratulations. Talaga namang inspiring ang yung story, no? Talagang hindi ka sumuko and of course, sa tulong din yung mga friends mo and also your support system. Siyempre, sa mga gustong bumili ng libro, paano ba sila makaka-avail at paano makaka-connect sa'yo? Yes. So, sa mga gusto pong mag-pre-order na sa Parati at Palagi, available pa rin po siya. Pwede niyo po siyang i-check sa Instagram bio ko. Nakalagay dun po yun sa Parati at Palagi pre-order form. So, ayun, may fill outan lang po kayong form. And then, wait nyo lang po yung printing process. And then, ako po mismo yung magre-reach out sa inyo kung paano ko siya ipapadala sa inyo. Wow! With grade 12, nakapag-publish na ng book siya. Oo, Ganda nun. Galing naman. nakakatawa. Congratulations again. And may you serve as an inspiration pa sa mga gusto rin also na maging author at makapag-publish ng kanilang libro. Thank you so much for sharing inspiring story dito sa She Shines, ang manunulat, si Mariang Sinukuan. Maraming salamat.